Yo! Welcome sa Day 2 preview natin para sa Ahon 15. Kung hindi nyo pa napapanood yung discussion natin sa Day 1, ilalagay ko lang yung link sa description. Subscribe na rin kayo guys dito sa channel para ma-update agad kayo pag may bago tayong upload. To start of the night, Harlem laban kay Katana. Ang kulit nitong matchup kasi nung nakapasok nga si Katana sa liga ay madaming nagkumpara sa kanya kay Harlem. Siguro mainly dahil sa artifact at yung physical comparison, no? Pero as MCs, may similarity din naman sila. Yung pakwentong delivery tsaka yung mga out of nowhere na jokes. Ayun, battle nga daw ng mga bulol sa R, sabi ng mga fans. Pero on a serious note, tong matchup elevates yung estado ni Katana bilang rookie sa flip top. Yung makakuha ng gantong matchup sa isang well-established MC this early sa battle rap career niya. Actually, kind of historic tong battle, no? Kasi ito yung may pinakamalayong agwat in terms of years of experience sa flip top. Isang flip top pioneer laban sa 2024 rookie. So 14 years yung difference nila sa flip top experience. Kaya para maikasa to ng ganito kaaga, just shows yung inangat ng stock ni Katana at kung gaano ka-risk-taker si Harlem, which has always been his battle rap personality. Siguro sa battle na to, susubukan ni Harlem mag-play dun sa experience advantage niya. Expect ko na lalabas yung bully mode na atake niya sa battle na to. Malaki din yung lamang niya sa rhyming, isang skill na up until now, tingin ko criminally underrated si Harlem. Slant rhyme king nga daw, diba? So tingnan natin kung magiging enough ba yon para maging winning elements sa battle na to. Yung style naman ni Katana ay mas straight to the point. Matalino din siyang maghanap ng angulo, although pansin ko din kasi sa mga ibang battles ni Katana, nagdi-deep dive na siya para talagang maghanap ng angle, and may tendency nga na nag-alienate na siya ng ibang reference kasi masyado nang malalim yung nahukay niya, kaya minsan hindi na rin nakaka-relate yung ibang nanonood. Kaya tingin ko favorable tong matchup sa kanya kasi madami na siyang pwedeng i-angle kay Harlem. Yung challenge lang ay yung mag-isip ng bagong punchline na hindi pa nagagamit. Yun din kasi yung disadvantage sa mga katulad ni Harlem na may distinct angle na, diba? Like, hindi ka na pwedeng magbato ng lame na isda or ilong joke kasi madami ng variations yung mga ganung punchlines sa kanya. So matetest kung gaano ka-witty si Katana dito. Gusto ko din yung balancing attitude ni Katana sa battle na kahit leaning towards comedy na yung style niya ay hindi pa rin nawawala yung seryosong punto at technical na bara na talagang pandiinan. Iba yung nagpapabigat sa weight class sa mismong bars na pang heavyweight. Iba yung nagpapabigat ng bars sa mismong bars ina-elevate. My mind's in a deadly state, tsak ikaw ay delicate. Swing ng aking axe Darius pag ikay dinesimate. Ng aking point man ay para ka na point blank. Headshot ng 38. Gusto mo ng inner peace, pues sa akin peace habang buhay ka magme-meditate. Naghihintay pa kayo ng ender, bakit? Nakakabitin ba? Bakit ko ba yung ender? Putang ina, finish na! Dalian mo! Di ba baliw ka? Mas ibang saksak na tulando! Saan ko plano ilibing si Manda? Ang sagot, wala akong plano! Paliguan ng gasolina ang bangkay! Wala na maikinabang sa'yo, boy! At total di naman na umakain ng mahina, dyan na lang kita papalamon sa apoy! Tuloy lang ang sunog! Nakala mo nagpapagulong ako! Anong tinitingin mo sa kanila, gago? Wala dyan tutulong sa'yo! Poison 13 versus Goryong Talas. Man, ang weird lang tignan yung mga bigating mashup na nasa baba ng poster, no? Ito, Battle of the Vets naman. Multiple times Isabuhay semifinalist laban sa one time Isabuhay finalist. Purong battle rap ulit to. Knowing Poison 13 ay for sure sasabayan niya si Goryong Talas pagdating sa reference game. Also, open for name flip yung Goryong Talas, even yung dati niyang pangalan na Spade, kasi magaling din mag-utilize si Poison 13 sa mga ganito. Kakalabas lang din nung battle ni Poison 13 bilang Markong Bungo, and alam naman natin na may alter ego din si Goryo bilang Ghostly. So tignan natin, baka magkaroon pa ng appearance tong dalawa. Poison 13 is gunning for his 24th win sa flip top. Kung hindi nyo pa alam, hawak niya yung record for the most wins sa flip top. Kaya parang scoring record lang ni Lebron to, diba? Na kada panalo ay panibagong record ulit. Speaking of panalo, fresh of a win din si Goryong Talas nung Pakusganay 8, although hindi pa na-upload yung battle. Recent upload ng laban niya ay yung kanila kay Tipsy D or Freak Sanchez. Dun sa battle na yon, napatunayan lang ni Goryo kung gaano siya kadominante pagdating sa small room battle. As in, ibang-iba talaga yun ipapakita niya lagi pag ganung setup. Sana ma-pick up niya yung ganung performance dito sa expected jump-packed Ahon 15 event. Puro gaya lang si Moko Jin. Sabi ng mga feeling rapper na angat. Ulul iba yung manggagaya sa na-master ang lahat. Kahit sabihang replika.
hindi ako tumigil par. At mas nauna pang nasira yung mga orihinal. Kaya ikaw na mas battle MC. Yung super duper hip hop tang ina mo. Sige, ako na wala usad yung karera. Pero masaya sa kinatatayuan ko. Ikaw na may lifestyle na pang rapper, go! Pero di ba malaking sampal sa'yo na bumabattle ka lang para mabuhay, habang ako naman nabubuhay para lang gawin ko to. Jonas laban kay Zendluc, isa na namang high-level style clash, the classic comedy versus left field. Ito na ang pangatlong battle ni Zendluc in 3 months. Galing din kasi siya sa gubat nung November 23 lang, kaya tignan natin kung makaka-apekto itong naging busy schedule niya lately sa magiging preparasyon niya dito. Nung huling Vuelta Balentong ay ginulat tayong lahat ni Zendluc after niyang makakuha ng major upset laban kay Emzite. Magandang confidence builder yon para sa battle na to. Sana makip up ni Zendluc yung ganung balancing performance, yung mga on-point na angles na nahahalo niya sa original niyang stilo. Alam naman na natin yung i-expect kay Zendluc at every time naman ay napupunan niya ito. Si Jonas sobrang naging active din ngayong taon. Kung hindi ako nagkakamali, naka-5 battles siya sa PSP, and yung recent niya naman sa Flip Top ay yung kay Plasma, wherein performance of the night caliber yung pinakita niya. Parang hindi ko nga matandaan yung last time na nag-underperform siya eh. Talagang bigay todo lagi, and I'm sure ganun din yung ipapakita niya ngayong ahon. Kung ganung performance tulad nung kay Plasma yung gawin niya dito, mahirapan talaga si Zendluc para kontrahin or tapatan yung ibang klaseng kulit at yung straight up humor ni Jonas. Pangkengkoy talaga yung ginagawa niya ngayon eh, na pwedeng i-consider as kryptonite na rin ng mga left fielders. Syempre, expect the unexpected pa rin. Basta makapag-perform lang silang dalawa ng maayos, for sure magandang clash to regardless sa resulta ng battle. Nabombang tulog, nasa ilalim ng espasyo. Aroma sunog at dahil labis inensayo. Ang obra hubog at bakit grabe nilitrato. Klaro sa suntok, tsaka masyadong natumpok na baka ganto ang tunog pag naging rapper si Picasso. Ako, simple lang, pero alam mong kakaiba. Di ako nandudukot ng laman pero nakuha ko loob nila. Pag eto naging mandurukot sa baklaran, matindi to. Magugulat ka na lang bigla, wala na yung kidney mo. Ito, battle para sa kauna-unahang 2x2 squared champion, Hespero Casper versus Atoms Cygnus. Hindi ko napanood yung naging performance nila sa gubat at Pakusganay, kaya wala akong proper assessment sa ngayon kung sino ba yung underdog dito sa finals or kung pantay lang sila. Pero sa napanood ko nung Vuelta Balentong 11 at second sight 13 na first round ng tournament ay mas na-impress ako sa tandem ni na Atoms at Cygnus. Ewan ko, parang mas gutom at mas gigil yung tandem nila eh. Pero chemistry wise, pareho namang in sync. Alam mo na, pinag-aralan din talaga nila yung konsepto ng 2x2. Ito yung sa na-appreciate ko sa mga rookies ngayon kasi nakaka-adapt agad sila, hindi lang ng styles kundi pati sa sitwasyon ng battle. Nakakatuwa ring mapanood at matunghayan yung youth at yung desire ng mga rookies para mapabilang din sa mga greats someday. Kaya din siguro sila nakakapaglabas ng matinding emosyon sa stage. Hindi pa na-upload yung video pero ganun yung naalala ko sa ginawa ni na Atoms at Cygnus. As in, on fire sila nung gabing yon, eliminating yung isa sa mga favorite tandems dito sa DPD Squared, sina Jos at Vicente. Balancing performance naman yung naipakita ni na Hespero at Casper nung Vuelta Balentong. From yung effective clowning nila, wordplay and pati na rin sa rebattles. Tingin ko perfect din yung naging placement ng battle na to dito sa lineup ng Ahon para ma-market pa yung mga bago at yung mismong tournament. Most likely kasi masusundan agad tong 2x2 squared sa dami ng magagaling na bago ngayon na deserving ding mabigyan ng spotlight. Di ba sa may probinsya o bundok walang signal kaya dun mabisa magtago? Ba't nakita ko sa balita, signal number 5 kayo? O baka fake news yan? Gago, walang etos man! Nung tinamaan silang dalawa, muntikan maging righteous one! De, talagang walang takot yung mga waray, lahat papalagan ho. Kaya pala usap-usapan sa taas bago sila tamaan ng bagyo. Ano? Dito tayo kala Cancer, matatapang naman to. Wala akong sinayang na oras sa loob ng 60 segundo. Tangina chibug to. Sumunod lang ako, boss, sa order mo. Lamon na yan, lalo na sa 1 minuto. Tugmang sukat, tunog misteryo sa magkabilaan na tenga. Alam nyong may sayad tong si Cygnus, kaya delika to pag may lanseta. Kung ibibigay man yung biyaya, di ko hihindian. Tatagilid to pagkatihaya, yan paninindigan. Kung paniinggit, yan ay masasayang, di ko bibiliban. Pagka iba yung nang gagaya sa hinihigitan.
Husky versus Batang Rebelde, ang ganda din ng matchup na to, parehong flexible sa mga battle styles kaya maaring maging dikit to. Although mas battle oriented yung ginagawa ni Batang Rebelde, yung tipong conventionally structured yung schemes, may touch of reference and yung classic na 4-bar setup. Yun yung tingin kong difference nila sa sulat. Si Husky kasi more on sa magagandang punto. Although para sa akin mas polish naman yung tugmaan niya kumpara kay BR. Lamang din si Husky pagdating sa stage presence, mas ramdam, may metro at mas klaro yung delivery niya lalo na sa live. Sa komedya naman, siguro mas nakilala si Husky bilang komedyante talaga, di ba? Dahil na rin sa mga gimmicks and antics niya dati. Pero in terms of yung written jokes, para sa akin mas witty yung ginagawa ni Batang Rebelde. So again, magandang clash to nung dalawang magkaibang humor. Ito yung matchup na tingin ko hindi magdi-disappoint kasi proven na yung disiplina lagi ng dalawa. Kaya asahan natin ang magandang outcome dito sa matchup na to. Gusto mo ng bars galing sa farm. Maiinis, malulumbay. Ako yung kupal na kapitbahay, sa'yo yung puno ng malunggay. Bawat anggulo may bale habang yung dahon hinahakot. Pag sinabi mong tama na, ang ina mo, madamot! At bakit nga ba di mo ko pinatulan nun? Siguro natakot kang itaya pati pato, that's why you keep on ducking me. Ilang taon kang nangilag sa akin. Si Sinyo, 5 taon lang kinailangan para harapin si Apex. Ikaw 11 taon. Ganun ba kalakas tingin mo sa akin? Eto, mapunta na tayo sa 3-way battle ni na Tipsy D, Frus at Emzite. Last time na nangyari ang ganitong concept ay nung Ahon 3 pa, Looney, Delo, Balakid. Pero sa isang araw lang yun. Ang wild no? Pero at least that time talagang stricto pa sila sa 90 seconds per round. Kaya I would say na mas mataas yung level of difficulty. Itong mangyayari ngayong Ahon 15 kahit 2 days siya. Kasi bukod nga sa mas mahaba yung oras nila ay iba na din yung demands ng battle rap ngayon. Dahil sa naging drastic development ng skill set at basically lahat ng mga battle rap elements. Obviously, si Emzite yung may pinakamahirap na trabaho dito performance-wise kasi back-to-back yung battles niya compared dun sa dalawa na at least may 1-day break para i-recover yung boses nila. Kung ako yung tatanungin, tingin ko capable naman siya na i-pull off to kasi napaka-professional din talaga ni Emzite bilang MC. Diba dati nga nung nasunugan sila ay nakapaghanda at nakapag-perform pa rin siya ng maayos. Tas dati napapagsabay niya din yung mga battles sa Bahay Katay at sa Flip Top. So in terms of yung pagiging prepared, tingin ko makukuha natin yung buo ni Emzite dito. Yung in question lang talaga ay yung sa performance. Kung makaka-apekto ba yung fatigue sa battle nila ni Frus dun sa magiging battle niya kay Tipsy D. Kasi 6 full rounds yun Di natin alam, baka mabigla yung boses niya dito sa D2. So tignan natin kung paano control yung gagawin ni Emzite, especially sa style niya na nagre-require talaga ng intense delivery. Siguro yung advantage na lang sa kanya dito sa ganitong setup ay ang mag-observe sa day 1 at kumuha ng material na pwede niyang idagdag sa kanyang pre-med. Tingin ko naman si Frus ang pinaka-motivated dito kasi andun sa kanya yung perfect chance para i-spoil yung na-setup na match-up buong taon. Imagine nyo if ma-upset niya si Tipsy D sa day 1 tas natalo niya din si Emzite sa day 2. Madadamage nun yung hype ng main battle dito sa 3-way na to. Special fit yun kay Frus kung sakali, diba? Kung bigla niyang maagaw yung spotlight dito sa Ahon. Nakakatuwa din na nabigyan siya ng ganitong chance kasi tingin ko very underappreciated yung body of work niya throughout the years. Given naman na yung skills niya sa rhyme schemes, yung aggressive delivery, pati yung on-brand na humor niya, diba? Kaya tingin ko very much capable siya for an upset. Kahit sino dun sa dalawa, naniniwala ako na tulad ng boxing, styles make fights din dito sa Flip Top. Kumbaga may mga unique dynamics ang isang matchup na nagde-determine dun sa outcome ng battle. Kaya nga laging pinaparemind ni Sir Enigma na expect the unexpected. Para sa akin, si Tipsy D naman ang MC with the most pressure sa 3-way battle na to. Alam naman natin na buong taon siyang hinahunt ni Emzite, tas ngayon biglang may isa pang challenger ang sumulpot. Syempre, yung pressure din na i-fulfill yung expectations ng mga fans parang nadoble na rin dito. Well, hindi naman siya siguro mag-a-agree sa ganitong setup kung wala siya sa kondisyon and kung hindi niya maibibigay yung oras para sa preparation. Si Tipsy D, kilala din natin na hindi talaga nagpapabaya sa mga battles. So baka magulat pa tayo na vintage Tipsy D yung lumabas. Parehong title holder yung kalaban niya dito, so maganda if madagdag niya to sa already decorated resume niya sa Flip Top. Kaka, biri balahura, parang kinilaw na tuta, sinigang na pusa, kanya lirik sa laula. Tayo'y hindi magkatulad sa dami ng aking dinigma na kuta, nilimas na mula, sinibak na puta, pinitas na bunga.
Di na para pilitin pagkat siya'y bibigay ng kusa. May tulog ka sa akin nang di nagbibilang ng tupa. Kung ang battle rap ay malaya, ba't kayo naglilimita ng mga estilong dapat hangaan? Mga nagmamalaking magaan, 1 kilong bulak sa timbangan. Hindi pa nga makapantay, gusto na maging pamantayan. Ano? Narcissist ka? Mataas tingin mo sa iyong sarili? Sige at alamin anong tunay. At yun ay, matapos kitang ibigti, kaluluwa ka na lang na nakatingin sa katawan mong binawian ng buhay. Ano? Tanggal busal sa bibig. Tama na par. Kakilabot ang eko. Pwes tanggapin mo still bar. Pati pag beat na sa tempo, katapusan mo na BR. Di ko tinatawag ang name mo, yun ay BR. Makina na Jason! GL versus Vitrum para sa Isa Buhay Finals 2024. Ayun, parehong walang tapon sa mga naging performances nila sa buong Isa Buhay run na to. Pareho ding may magandang motive kung bakit sila dapat ang maging champion. And same din na may high level of skill set, which is the best recipe para sa isang classic na battle. I-discuss ko to in a separate video, Isa Buhay Finals preview, para mas ma-discuss natin in detail yung mga lamang nila sa isa't isa, yung style nila mismo, pati na rin yung tendencies ng finals matchup na to. Abangan nyo lang yan guys, ilalabas namin yan as soon as possible. So yun, bago kayo lumipat, maglapag muna kayo ng Ahon 15 prediction sa ating comment section or ng mga personal takes na rin dito sa mga matchups. Kita-kits tayo guys, Ahon 15 December 20 and 21 sa may The Tent, Las Piñas. Hanggang dyan na lamang muna. Peace!